At sa oras na ito, mga minamahal ko, ang lahat po'y akin na pong inaanyayahan at tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Dadalhin po ng ating minamahal na mangaral sa umagang ito, ating beloved preacher, Brother Ian Gayoso. Amen. Amen. Purihin natin ang ating pinakamahal na Kristo. Ito po sa ating beloved Brother Greg. Tayo po mga minamahal, sama-samang lumalangin sa ating mahal na Panginoon. O padagin na mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mabanal sa unang panalangin po ng aming beloved Pastor. Happy to God. Narito kami mahal na Panginoon, lubos at labis kami nagpapaabot sa iyo ng aming taos-pusong pagpapasalamat sa umagang ito. Maraming salamat o Diyos, sige sa lahat, Diyos sa iyong banal na Espiritu, First God na kumilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, maraming salamat o Diyos na ito po'y nagbigay galak at kalakasan sa aming puso. Narito kami sa pag-aaral po ng iyong banal at makapangyari ang salita. Sa ganap pong akin, wala pong kakayanan karunungan, sa iyo ako umaasa. Ikaw ang maglagay ng salita na lalabas sa aking mga labi na maging daluyan na pagpapalang espiritual sa lahat na narito. Buksan mo pong unawa at kaisipan, O Diyos, pagpalain mo kami lahat at minsanan pa, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo at sa unang panalangin po ng aming beloved Pastor, aming sama-samang sinasaway at pinapalayas ang lahat ng gawa ng kaaway. Hallelujah, hadlang, cast out in the name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. O natigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay para lamang sa ating dakilang Diyos na buhay at makapangyarihan sa ating pinakamahal na Jesucristo. Ang Diyos na binubukalan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala. At dubling paggalang, first God, sa ating minamahal at ginagalang mahal na Evangelista, Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, first God, and whole Almeida family, at patuloy po nating inaalala ang iniwang turot aral ng ating minamahal na Pastor Lenas Almeida, beloved Mama Dear, na tayo pong lahat ay lubos na pinagpala ng ating pinakamahal na Jesucristo. At ako rin po yung nagpapaabot ang pagbati po ng isang magandang umaga sa lahat po ng aking mga kapwa manggagawa, maging sa ating beloved ordained preacher, sa kanya pong buong sangbayan, sa lahat po ng aking mga kapwa mangaral, mga awit, manunugtog, sa lahat po ng ating mga minamahal mga kapatiran. First God, sa lugar na ito na mainit na naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, first God, magamat sa malamig na panahon, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos ay mainit na naglilingkod sa Kanya. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan, mga minamahal, first God, at ang ating pag-aaralan sa umagang ito, ang ating titulo, Great Privilege. Great Privilege, sa Tagalog, dakilang pribilehiyo. Pag sinabing privilege, mga minamahal, pwede nating sabihin ito'y tanging karapatan o pabor. Pabor na nagmumula sa ating pinakamahal na Jesucristo. Bakit ito tinawag na dakila, mga minamahal? Sapagkat ang nagbigay nito, walang iba, ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang pribilehiyong nasa atin ngayon, mga minamahal, first God, ito yung kalayaan na tayo po ay sumamba, mga minamahal, kalayaan na magawa ang kalooban ng Diyos. That is a privilege na ipinagkaloob ng ating pinakamahal na Jesucristo. Kaya nung sabi ng ating unang talata, mga minamahal, sa aklat po ng Juan, Kapitulo 1, from the book of John, the Gospel according to St. John, chapter 1, verse 12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa wikang Tagalog po tayo, kindly. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, kabanata 1 sa talatang 12. Datapwat ang lahat ng sa kaniya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa pagbabasa ng salita ng ating pinakamahal na Jesucristo. Ang ating pinakamahal na Jesucristo ang magpala po ng kanyang banal at buhay na salita. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, first God, lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. Ang ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng taong tumanggap sa ating pinakamahal na Jesucristo, sila po ay pinagkalooban ng Diyos. Ano ang ipinagkaloob ng Diyos, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa,
ipinagkaloob sa kanila yung karapatan, mga minamahal, authority, kapangyarihan, power, karapatan upang sila'y maging anak ng Diyos. Sa makatuwid, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, first God, kapag ang isang tao ay lumapit sa ating pinakamahal na Jesucristo, hindi lang pala simple yung gagawing pagtanggap, mga minamahal. Kasi maraming tumatanggap sa ating mahal na Panginoon, marami nagsasabi, mga minamahal, na sila po ay anak ng Diyos. Pero malayo po sa kanilang pamumuhay, mga minamahal, sapagat hindi po nagmanifest ang kapangyarihan ng ating pinakamahal na Jesucristo. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sila'y tumanggap lamang. Ibig sabihin, mga minamahal, first God, yung kanilang pagtanggap, mga minamahal, first God, ay wala pong kasamang pananampalataya. Kaya nga sabi ng ating nabasa, ang taong tatanggap sa ating mahal na Panginoon, kapag ito'y sinamahan niya ng pananampalataya sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesucristo, siya ay pagkakalooban ng karapatan, tatawagin siyang anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Ano po ba ang katotohanan, mga minamahal? Ito yung katotohanan. First God. Kasi maraming nag-aangkin, mga minamahal, na sila po'y anak ng Diyos. Pero ang katotohanan, mga minamahal, first God, lahat ng tao, nilikha po yan ng Diyos. Pero ang katotohanan, hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Amen? Kailan po naging anak ng Diyos ang isang tao? Sabi ng ating nabasa, once na kapag siya ay tumanggap sa Diyos at may kasamang pananampalataya, doon lamang siya tatawaging anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Great privilege, dakilang pribilehiyo. Ang talatang ating nabasa, mga minamahal, first God, ito yung dakilang pribilehiyo. Meron mo tawagin kang anak ng Diyos, hindi ba yan pribilehiyo? Hindi ba yan pabor, mga minamahal, na tawagin kang anak ng Diyos? Samantalang marami nagsasabi, sila'y anak ng Diyos, mga minamahal, first God. Pero kakaiba po sa atin, mga minamahal, dahil yung ating pagiging anak ng Diyos, mga minamahal, mayroon tayong kasamang kapangyarihan na galing sa ating pinakamahal na Jesucristo, na kung mayroon tayong karamdaman, mga minamahal, tayo mismo ang nagpapatunay, first God, na kapag yan po ay inilihans natin sa pangalan ng ating dakilang Diyos, sa unang panalangin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ang karamdaman ay gumagaling, ang problema ay umaalis, dahil tayo'y tunay na mga anak ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatan, sabi ng ating nabasa, first God, yun ang ating natanggap buhat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya ang ating talatang sunod na babasahin, mga minamahal, first God, ito yung tinatawag na the great privilege, o yung dakilang pribilehiyo. Pag sinabing dakilang pribilehiyo, dapat maunawaan ng isang tao yung tatlong bagay, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, first God, kapag sinabing great privilege o dakilang pribilehiyo, first God, mayroong pipili sa'yo. Amen? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, you have not chosen me, but I have chosen you. Amen? Hindi tayong pipili sa Diyos. Ang Diyos ang pipili sa atin. Ang Diyos ang maghahalal sa atin. Ang Diyos ang tutubos sa atin, mga minamahal, first God. Ang Diyos, lalo't higit, ang magbibigay sa atin ng kanyang banal na Espiritu Santo. That is a great privilege, mga minamahal. Kasi kapag mayroon nito ang isang tao, mga minamahal, kapag mayroon nito ang isang tao, wala na siyang hahanapin pa. Amen? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, first God. Aani naman niya yung kayamanan. Aani naman niya yung mga material na bagay sa sanlibutan ito. Mga minamahal, first God, kung wala namang katubusan ang kanyang buhay, kung walang katubusan ang kanyang kaluluwa, walang pakinabang, mayroon man siya sa daigdig na ito, mga minamahal. Dahil hindi yun ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao, mayroong tumutubos sa kanya. Amen? Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Mayroong nagbibigay sa Kanya ng banal na Espiritu na yan ay walang iba ang ating pinakamahal na Jesucristo. Ephesians chapter 1, verse 4, 7 and 13. Efeso 1, 4, 7 at 13. Ito po mga minamahal, first God, yung tinatawag na the great
privilege, mga minamahal. Tatlong bagay ang ating maunawaan mamaya pagkatapos po ng ating babasahin, minamahal. Basahin natin, kindly po. Episo 1:4, 7 at 13. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, Kabanatang 1, talata po ay 4, tanong sa 7 at 13. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Talatang 7, na sa kanya mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran na ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Talatang 13, na sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsasampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Purihin natin ang ating pinakamahal na Jesucristo. Maraming tao, mga minamahal, ang umaasa na isang araw sila po ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. Amen? Kaya naman halos gawin nila ang lahat, mga minamahal, ng paraan upang maganap sa kanilang buhay yung tinatawag na pangako ng Diyos. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko nga po kanina, mga minamahal, may tatlong bagay tayong dapat maunawaan kapag sinabing great privilege o dakilang pribilehiyo. Una, mga minamahal, first God, chosen. Una, mga minamahal, yung chosen, o salitang pinili. Talatang 4, mga minamahal, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan. Tingnan niyo, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, bago itinatag ang sanlibutan, mayroon nang pumili sa atin. Sino yon? Ang ating pinakamahal na Jesucristo. Kaya magtataka ka, mga minamahal, magtataka ka sa iyong sarili. Mga minamahal, first God, nung wala pa tayo rito sa Jesus Miracle Crusade, bagamat sa dami ng pinagdaanan natin sa buhay, mga minamahal, first God, ang iba humarap sa tinatawag na disgrasya, mga minamahal, first God, mayroong mga panganib, mga minamahal, pero magtataka ka, bakit hindi ka napapahamak, mga minamahal? Amen? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, kaya hindi ka napahamak, mga minamahal, dahil, sabi ng ating nabasa, first God, bago itatag ang sanlibutang ito, mayroon nang pumili sa atin. Anong layunin nito, mga minamahal? Bakit ka pinili ng Diyos, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, upang tayo'y maging banal. O ibig sabihin, hindi ka pinili ng Diyos, mga minamahal, first God, para umupo lamang dyan, para manampalataya lamang sa Kanya, kundi pinili ka ng Diyos dahil mayroon kang gagawin. Anong gagawin mo? Work out your own salvation with fear and trembling. Dito papasok, ikaw ay magiging banal sa harap ng ating pinakamahal na Jesucristo. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, upang tayo maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Yung palang layunin, bakit ka pinili ng Diyos, mga minamahal? Kaya sa bawat talatang ating babasahin, lalagyan natin na suportang bersikulo. Mga minamahal, ang talatang 4, upang ating lubos na maunawaan, ano po bang ibig sabihin, mga minamahal, ng pagkapili sa atin? Ano po ba yung mga minamahal, yung tinatawag na dakilang pribilehiyo nung tayo'y pinili ng Diyos, mga minamahal? First God. Basahin natin ang ating supporting verse sa aklat po ng Salmo 4, talata po 3. Kindly, pakibasa po. Dito sa mga awit, kabanata 4 sa talatang 3, ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kaniyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa Kanya. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tingnan nyo, mga minamahal, napakalaki ng pagkakaiba. Amen? Yung mga taong pinili ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, first God, talastasin nga ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Ibinukod ka ng Diyos, mga minamahal, first God, sa pagkakapili sa iyo, mga minamahal, upang lalo mong maunawaan na ikaw ay nasa dakilang pribilehiyo ng ating pinakamahal na Jesucristo, ibinukod ka ng ating dakilang Diyos. Amen? Kung ang sanlibutan ay napapahamak, mga minamahal, first God, sila po ay nadidisgrasya, ikaw na anak ng Diyos, hindi ka napapahamak. Bakit? Ibinukod ka ng ating pinakamahal na Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Purihin natin ang Diyos, mga minamahal. Praise God. Ito yung pribilehiyo. Pabor yun eh. Diba? Pabor yun, mga minamahal. Ibukod ka ng Diyos. Hindi ba malaking pabor yun, mga minamahal? Amen? Hindi ka kasama sa sanlibutan na napapahamak. Mga minamahal, praise God. Ikaw ay kasama sa naliligtas. Ikaw ay kasama sa tinutubos ng ating mahal na Panginoon. That is a favor from our loving God. Pabor yan, galing sa ating pinakamahal na Kristo. Sabi ng ating nabasa, ano pa yung pabor? Sa pagkakapili sa iyo ng mahal na Panginoon, sabi ng ating nabasa, pagka ikaw ay tumawag sa Kanya, pagka ikaw ay tumawag sa Kanya, mga minamahal, praise God, didinggin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos, mga minamahal, praise God. Kaya nga minsan marinig natin sa ating mga kapitbahay, mga minamahal, praise God, kapag mayroon tayong kahilingan, na kanila pong malalaman na yung kahilingan natin ay napaka-imposibleng bagay na ipagkaloob ng Diyos. Sasabihin nila, Brad, imposible na ipagkaloob sa iyo ng Diyos yan. Pero sa Diyos walang imposible, mga minamahal. Didinggin ka ng Diyos dahil ibinukod ka niya eh. Ipinili ka ng Diyos, mga minamahal, praise God, ibinukod ka niya. Dahil kung ikaw ay dadalangin sa Diyos, dahil sa pagkakabukod sa iyo, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa pribilehiyong nasa iyo, didinggin ka sa iyong panalangin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, praise God. Pangalawa, redeem o tinubos. Yun yung pangalawa, mga minamahal, praise God. That's a great privilege o dakilang pribilehiyo, mga minamahal. Balikan natin ang Efeso, Kapitulo 1, ang talata po ay 7. Sa talatang 7 tayo, mga minamahal. Ihanda pong ating suportang bersikulo, Exodo 15, talata 13. Sabi ng talatang 7 ng Efeso, 1:7 ng Efeso, na sa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang Diyos. Paano papasok, mga minamahal, yung great privilege sa talatang ating nabasa? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, praise God, ang katubusan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, mga minamahal, na sa pamamagitan ng Kanyang kabanal-banalang dugo, doon napatawad ang ating kasalanan. Pabor na naman yun, mga minamahal. Amen? Yung patawarin ng Diyos ang iyong kasalanan, that is a favor. Pabor yun, mga minamahal, galing sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Sabi ng ating nabasa, yun pala ay kayamanan ng Kanyang biyaya. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Sa ating magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang Diyos, mga minamahal. Ang ating support ng bersikulo, Exodo, Kapitulo 15, ang talata po ay 13. Dito po sa aklat ng Exodo, Kabanatang 15, talata 13. Iyong pinapatnubayan sa iyong mga awa ang bayan ng iyong tinubos. Sa iyong kalakasan ay iyong inihatid sila sa banal mong tahanan. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Paano natin masasabi, mga minamahal, na nung tayo'y tinubos ng Diyos, dumating sa atin tinatawag na pabor o pribilehiyo. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, talatang 13, iyong pinapatnubayan sa iyong awa ang bayan na iyong tinubos. Paano tayo pinapatnubayan ng Diyos, mga minamahal? Hindi ka pinapatnubayan ng Diyos dahil ikaw ay magaling, dahil sa iyong angking talino o sa iyong angking abilidad, kundi ikaw ay pinapatnubayan ng Diyos dahil sa Kanyang awa. Amen? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, sa iyong kalakasan ay iyong inihahatid sila sa banal mong tahanan. Kaya magtataka ka, mga minamahal, first God, o hindi na tayo magtataka. Kasi meron tayo mga kapatiran, mga minamahal, bagamat sila po ay nagkakaedad na, mga minamahal, pero bakit nandito pa rin sa gawain ng Diyos? Amen? Amen? Bakit? Sabi ng ating nabasa, sapagkat mayroong nagbibigay sa kanila ng kalakasan. Yun ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Inihahatid sila sa bahay-sambahan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nandito pa rin sila. Bagamat sa kanilang edad, mga minamahal, first God, patuloy pa rin silang nagluluwalhati sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Patuloy pa rin lang itinataas ang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Bakit?
dahil sa pribilehiyong yan o pabor na galing sa mahal na Panginoon na ipinagkaloob sa atin, binibigyan tayo ng araw-araw ng kalakasan galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang Diyos. Kaya nga mayroong awiting every morning, every new every morning. Diba? Laging bago tuwing umaga. Laging nare-renew ang Kristiyano, mga minamahal. Araw-araw, nare-renew ng Diyos yan, mga minamahal. Araw-araw, mayroong panibagong kalakasan, mga minamahal, first God. O bakit ka pa manghihina? Bakit ka pa manglulupaypay, mga minamahal? Kahit naganan ka pa ng pagsubok, mga minamahal, first God, kahit kaharapin mo pa ang problema, kahit ang pag-uusig ay nasa iyo, hindi ka dapat panghina at manglupaypay sapagat mayroong Diyos na nagpapalakas sa iyo sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang awa. Pinalalakas ka ng ating pinakamahal na Jesucristo upang ikaw ay patuloy na magpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Kaya nga, yun po yung pangalawa, redeem, tinubos. Ang pangatlo, mga minamahal, bilang ating huling bersikulo, magandang ating magpapaawit at ang ating mga manunugtog, mga minamahal. Nasa huling bersikulo na tayo. Balikan uli natin ang Efeso, Kapitulo 1, ang talata po ay 13. Sa talatang 13 tayo, mga minamahal, first God. Sabi ng ating nabasa, na sa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ang pangatlo, mga minamahal, sealed, tinatakan. Ulitin ko lang, mga minamahal, ha? First God, anong mayroon sa tinatawag na great privilege? Bilang kabuuan ng great privilege, mga minamahal, unang-una, that is a chosen. Chosen, pinili ka ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo, hindi ikaw ang pumili sa Diyos, mga minamahal. Pangalawa, redeem, tinubos ka ng Diyos, mga minamahal, first God. Paano ka tinubos ng Diyos? Sa Kanyang awa, tinubos ka dahil sa Kanyang kabanal-banalang dugo na ubagos sa krus ng Kalbaryo, napatawad ang ating kasalanan, mga minamahal, pinagaling ang ating karamdaman, tinubos tayo sa kapahamakan, mga minamahal, first God. Na dapat tayo mapapahamak na, mga minamahal, first God, kumbaga yung ating destinasyon ay papunta na sa impyerno. Amen? Pero salamat sa Diyos, mga minamahal, sa Kanyang buhay na salita na napakinggan natin mula sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ang ating beloved pastor, nangaral ng buong katotohanan. Kaya tayong lahat ay nakinabang, tayo'y naririto, pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Tinubos tayo sa kasalanan ng ating mahal na Panginoon. First God. Pangatlo, mga minamahal, yung sealed, tinatakan. Anong ibig sabihin nun, mga minamahal? Pag sinabing tinatakan ka ng Diyos, pag sinabing mayroon kang selyo, na ang selyong ito, ang Espiritu Santo, ang ibig sabihin niyan, mayroong nagmamay-ari sa iyo. Amen? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sino bang nagmamay-ari sa atin? Sino nagmamay-ari sa atin? Ang Diyos, ang ating pinakamahal na Jesucristo. Amen? Dahil siyang nagmamay-ari sa atin, mga minamahal, first God, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kahit maya't maya, mayroong kang pagsubok na kaharapin, mga minamahal, first God, hindi ka dapat mangamba, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mabagabag, mga minamahal, first God, sapagat mayroong nagmamay-ari sa iyo. Amen? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng talatang 13, minamahal, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Yung pala'y ipinangako ng Diyos, mga minamahal. Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating suportang bersikulo natin, uling talata natin, mga minamahal. Akalat po ng Malakias, Kapitulo 3, ang talata ay 17, magandang ating magpapaawit at ang ating mga manunugtog. Awitin natin yung awiting, ikaw ay hinirang. Dito po sa aklat ng Malakias, Kabanata 3 sa talatang 17. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Amen. na sa Mga araw kapatid, ng aking gawin, sa makatuwid bagay isang tanging kayamanan, at akin silang kaawaan, na gaya ng isang tao na naaawa sa kaniyang anak, na naglilingkod sa Kaniya. purihin natin ang ating dakilang Diyos. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon.
Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, praise God, mayroong nagmamay-ari sa iyo. Sino nagmamay-ari sa iyo? Ang ating pinakamahal na Jesucristo. Sabi ng ating nabasa, sa araw na gawin ko ito, mula lang tayo maglingkod sa Diyos, mga minamahal, yun po yung araw, umpisa, na may nagmamay-ari na sa iyo. Amen? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang Diyos. Sabi ng ating nabasa, sa makatuwid bagay, isang tanging kayamanan. Tingnan nyo mga minamahal, isa ka palang tanging kayamanan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung susundin mo ang kalooban ng Diyos, magiging kayamanan ka sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung ikaw ay magtitiis ng kahirapan, mga minamahal, first God, magtitiis ng pagsubok, haharapin mo ng buong tapang na may pananampalataya ang lahat ng hamon sa buhay, ikaw ay magiging kayamanan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ngayon, dahil ikaw ay kayamanan ng ating mahal na Panginoon, sabi ng ating nabasa, ikaw ay kaaawaan. Amen? Amen! Purihin natin ang Diyos. Paano maawa ang Diyos, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, kagaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Nasa atin, yung tinatawag na great privilege, dakilang pribilehiyo, mayroong maaawa sa atin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Kaya ano man ang ating kaharapin sa buhay, mga minamahal, huwag tayo magpaapekto, mga minamahal. Dahil mayroon Diyos na nakatingin sa atin, mayroon Diyos na nagmamay-ari sa atin. Ano man ang ating tungkulin, mga minamahal, first God, gawin natin ng buong puso, mga minamahal, first God. Samantay, tinawag ng Diyos, gawin natin ng buong puso na may kasamang pagpapakumbaba upang lahat tayo'y pagpalain ng ating pinakamahal na Jesucristo dahil mayroong dakilang ipinagagawa ng Diyos sa atin, mga minamahal, first God, tayo'y magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Tayong lahat ay tumayo't umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Ikaw ay hinirang. Hallelujah. Pinili ng Panginoon. Ano bang umahad lang sa'yo? Ang pagsubok ba? O paghihirap? Ang pag-uusig ba? Yung ba yung dahilan? Bakit hindi ka nagpapatuloy? Bakit natitisod? Hindi yan dahilan. Sapagkat sa umagang ito, sasabihin sa iyo ng Diyos, may nagmamay-ari sa iyo, ang ating mahal na Panginoon. Mawi tayo. Yes. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Problema ba ito? Ang pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y natatapos Yes, Lord. upang hindi magpatuloy. Ang tawag pa niya iwalang halaga. As natin ang ating mga kamay, purihin natin ang Diyos. Dumating na mga pagpapala natalikod ka ba sa kanyang pinagagawa na ang mabuting balita Yes, ay hallelujah. bahayag Purihin ka, O Diyos. sa madlan. Ikaw ay Nirang ka ng ating mahal na Panginoon. pinili ng Panginoon Pinili ka ng ating mahal na Panginoon. upang maglingkod Pag paglingkuran mo siya, sa kanya sa habang panahon. Yes! Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatag. ulitin natin ang punang stance. Mahirap ba o magsubok na Hallelujah. ang magandang sa'yo
ayusin ng mundo. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Magpatuloy, hallelujah, Hallelujah. ang tawag pa niya'y Di walang halaga na walang dumating na mga pagpapala. Tatalikod ka ba? Yes. sa kanya Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. na ang mabuting balita Ay ipahayag sa banla. Hallelujah! Jesus! Purihin ka, walang Panginoon. Walang salamat sa pagkapili mo sa amin. Aminin mo, Diyos. Hallelujah! Habang panahon, tinawag ka niya Upang gumanan. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Nawalatin natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Minsan lang ba, mga minamahal, ikaw ay hindi lang piniling ng Panginoon. Hallelujah! upang maging ko. Purihin ka, Hallelujah! Jesus! Habang panahon, tinawag ka niya upang Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang dakilang bagay, siya na pa. Mga minamahal, hallelujah! 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 Jesus! Ikaw ay hindi lang pinili ng Panginoon upang maging ko sa kanya. tinawag ka niya upang gampanan. Palamin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Siya na pagitan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw ay hindi lang Diyos! Hallelujah! Pinili ng Panginoon. Purihin ka, hallelujah! Purihin ka, Diyos! Hallelujah! Salamat po, Panginoon! Tinawag ka niya Hallelujah! upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo iniyan. Ulitin natin ang unang istansa. Maghihirap ba Ito ba ang o umahambing sa'yo? pagsubok Paghihirap at pagsubok. ang bahala sa'yo? Meron ka bang Problema ba ito o Pag-uusig. pag-uhusin ng mundo sa'yo'y magkakaroon Hallelujah! upang hindi Hallelujah! magpatuloy. Hallelujah! Ang tawag pa niya Di wala na walang magpili na mga pagpapala. Tatalikod ka ba Hallelujah! sa kanya pinagagawa na mabuting balita? Purihin natin ang ating
Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, na kami pinili mo. Salamat, mahal na Panginoon, na kami tinubos mo. Kami tinatakan mo ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pribilehiyong nasa amin ngayon. Hallelujah. Uli ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin, mahal na Panginoon. Sa kabila ng aming mga kasalanan, patuloy mo kaming tinutubos. Patuloy mo kaming inililigtas, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa dakilang pribilehiyong ito na nasa amin ngayon. Na kami nagkaroon ng karapatan maging anak ng Diyos, mga hallelujah. Hallelujah. Kaya habang ating naramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon, patuloy tayo magpuri sa kanyang banal na pangalan. Pasalamatan natin ang Diyos na nagbigay ng great privilege sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon. Bagamat di ako karapat-dapat, ako ay narito sa iyong kamagan, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa Hallelujah! 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 Jesus! natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ibabot natin sa Diyos ang ating pasasalamat sa kanyang kabutihan. Praise the Lord, hallelujah.
Thank you, dearest Jesus. Pinagpala tayong lubos, mga minamahal, sa banal na mensahe ng ating mahal Panginoon sa araw na ito. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Halos-halos walang mapagsisidlang kaligayahan ating nadarama sa umagang ito. Salamat sa matamis at banal na presensya ng ating mga Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, dearest Jesus. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hindi ka nagbabago. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na tayo po tumako na sa ating mas hiling, mga minamahal. Sabi ng Biblia, kapag tapos natin maghanap ang malang kalooban ng Diyos, ating naabot ang kanyang puso. Hindi maiksi ang kanyang kamay upang hindi dinggin, abutin ang ating mga panalangin at pangangailangan, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Abang nadarama natin ang matamis at banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng may karamdaman, ipatong isang kamay sa ulo at isang kamay sa parte ng katawan na meron kang nararamdamang karamdaman. Isipin natin ang ating malapastora naglihas sa atin. At pagkatapos natin palayasin ang mga karamdaman, itaas natin ang mga dalawang kamay upang palayasin ang mga problema at pagsubok, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Dakilang mapagpalang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang dalangin ng aming minamahal at kinagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman sa aming pisikal na pangatawan. Demonyo ng sipon trangkaso, lagnatibid, diabetes, cancer, leukemia, high blood, low blood, diabetes, cast out in Jesus' name. Be healed right now in the name of Jesus. There was COVID-19, Omicron variant, any kind of viruses, cast out in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Demonyo ng mga problema, pagsubok, kahirapan, pagkalilangan, kawalan ng pananampalataya, at lang sa aming mga panalangin, cast out in the name of Jesus. Lumayas kayo lahat sa mga pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen, mga minamahal. Ang kilid natin ng tagumpay, mga minamahal, na tayo pinagaling na mahal ng Panginoon Jesus sa ating mga karamdaman at tilutas na ng Diyos ang ating mga suliranin at sabay-sabay tayong huwag na pong malakas, mga minamahal, dahil umaga na po, magsasabi ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher.